So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, meron po kasing ginawa itong si Senator Raffy Tulfo pagdating nga po dyan sa West Philippine Sea. So, ang sabi ng mga iba, especially ng mga hater niya, masyado na rong epal at lumalabas na raw po sa jurisdiction si Raffy Tulfo. Pero sabi naman ng iba naman na karamihan at syempre napapansin po natin na mga taga-suporta po ni Senator Raffy Tulfo na 'di ba, na puring-puri sila at gustong-gusto nila ang ginagawa ni Senator Raffy Tulfo, especially nga po dito sa pakikipag-usap sa mga appointees po ni PBBM. Well, ito regarding ito sa West Philippine Sea. So, ikwento ko muna sa inyo and then mas maganda kayo na lang din po magbigay ng reaction kung epal ba talaga o concern lang si Raffy Tulfo. And then magbibigay din po ako ng reaction natin dito. So, ito mga kababayan, napapakita ko lang to sa inyo. So, actually, ito nakita ko to sa Remate. So, basahin lang to natin, no? Ito, August 26 pa tong balita na to. So, kahapon. Okay. Tulfo napikon sa harassment ng China sa PCG sa Ayungin Shoal. Yan. Pero ito no, hindi ko nababasahin yung balita na to kasi ito, pinapatungkulan ito sa ginawa nga po ni Raffy Tulfo. So, actually, nag-post naman si Raffy Tulfo sa kanyang Facebook page. So, hindi na tayo nahirapan. So ito Facebook page mismo ni Raffy Tulfo yan kasi kita nyo meron check. So basahin lang natin to dito, no. Sabi dito, dahil sa sunod-sunod na insidente ng pambubuli at pangaharas ng China sa resupply mission ng ating Philippine Coast Guard para sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, napikon na si Idol Raffy Tulfo. Kaya kinausap niya sa telepono si Ambassador of the Philippines to the US, Jose Manuel Romualdez, ngayong araw, August 24. Yan. So sa simula pa lang ng stanza, dito na po medyo nabwisit yung mga haters at saka mga critic po ni Raffy Tulfo. Kasi mga kababayan, alam naman po natin na hiwalay po na sa ngayon na gobyerno po si Raffy Tulfo. Siya po ay nasa legislative branch. So ang pinakatrabaho po ni Senator Raffy Tulfo ay gumawa ng batas. Kung makikita nyo po, no, minsan meron sila mga hearing, ayun po ay para po sa legislation purposes lang. Pero dito, nagrereklamo ngayon yung mga hater ni Raffy Tulfo na bakit siya nakikipag-usap sa executive branch na parang inuutusan na parang inuutusan pa raw ni Raffy Tulfo yung mga public officials na naka-assign po sa executive branch. Kasi po, yung executive branch po yan, hiwalay po yan sa legislation. Na ang executive branch nga rin po ay hawak po ito ni PBBM. Kasi parang to execute eh. Di ba kaya nga executive eh? Kasi ikaw yung mag-execute ng batas. Yon. So, continue muna natin, no? Kasi medyo interesting kasi sa akin to eh. And maybe some of you na hindi rin mag-agree sa opinion ko dito. Okay, ang sabi pa dito, continue natin, no? Sa kanilang pag-uusap, inulit ni Senator Raffy Tulfo ang kanyang panawagan na kung posible bang magsagawa ng joint military operations ang US Navy at ang PCG sa resupply mission para sa mga miyembro ng ating military na nakadeploy sa Ayungin Shoal. Yan. Okay. Nauna na rito ang panawagan ni Senator Raffy Tulfo sa public hearing ng Senate Committee on Foreign Relations noong August 16 sa kawani ng Department of National Defense, Department of Foreign Affairs at Military para sa isang joint US Navy at PCG resupply mission. So ang punto mga kababayan, ang gusto po ni Senator Raffy Tulfo sa susunod nga po na resupply mission na mangyayari po sa September or sa October ay meron na po tayong kasamang US Navy. Na para sa akin maganda yon. Para sa akin maganda talaga yon. At least, di ba, mag-iiba po ng plano dito yung China. Okay ha? Continue muna natin. Okay. So, sabi pa dito, sang-ayon naman daw si Ambassador Romualdez dito at wala siya nakikitang problema. Maging sa US, dagdag pa ni Romualdez, kailangan lang ng AFP na makipag-ugnayan sa DND. Yan. So bukod sa tinawagan po ni Senator Raffy Tulfo itong si Ambassador Romualdez, tinawagan din po ni Senator Raffy Tulfo si Secretary Gibo Teodoro. Yan, okay. Sunod naman tinawagan ni Senator Raffy Tulfo si DND Secretary Gibo Teodoro. Sinabi ni Teodoro na wala raw siyang objections sa pagsama ng US Navy sa PCG sa mga gagawin nitong resupply mission para sa BRP Sierra Madre kapag ito ay nirekomendan ni Armed Forces of the Philippines AFP Chief of Staff General Romeo Browner. Yon. So, ang
ang punto dito mga kababayan, dalawa na nga pong miyembro ng executive branch ang kinausap po ni Senator Raffy Tulfo. Ito na nga po si DND Secretary Gibo Teodoro at saka si Ambassador Romualdez. At hindi pa dyan natatapos, meron pa dito. So dahil nga po sa sinabi po ni DND Secretary na depende ito sa recommendations ni Romeo Browner, so tinawagan naman ni Senator Raffy Tulfo si Romeo Browner. Okay, so sabi naman dito, sa pagtawag naman ni Senator Idol kay Browner ay pinatotohanan niya ang mga sinabi ni Romualdez at Teodoro. Pero dagdag pa ni Browner, nakakasa at planchado na ang pagsasagawa ng joint operations ng PCG at US para sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Yon. Nagtanong si Senator Raffy Tulfo sa isang posibleng senaryo, paano kapag binomba pa muli ng Chinese Coast Guard ng ating Philippine Coast Guard ng water cannon kahit kasama na nila ang US Navy? Sinabi ni Browner na maaring gumawa ng equal retaliatory action ang US Navy at bombahin din nito ng tubig ang Chinese Coast Guard. Yan, so mga kababayan, ito na. So malinaw naman po sa sinabi po dito ni Senator Raffy Tulfo, dyan po sa post niya. At binanggit din naman ito ni Romeo Browner sa isang report din po ng. So basahin natin din dito, no? Okay. So sabi, ito ibang news outlet to, ang sabi dito. Browner likewise said that the joint operation of the PCG and the US in the resupply mission in Ayungin Shoal is already underway. Okay. In fact, Browner said that they have already talked with Admiral John Aquilino, commander of the US Indo-Pacific Command, for its implementation that will start the middle of September or first week of October. It added. So ito na nga po mga kababayan. Base po sa pag-uusap nga po na mga nakita po natin dito, sa susunod po na resupply mission, malaki po yung chance na kasama na po dito yung Amerika. Especially nga po itong US Navy. So ngayon, ang punto ko lang kasi dito mga kababayan, ito lang no, ang gusto ko lang malaman po sa mga opinion nyo nga po dito, nagiging epal na ba masyado si Raffy Tulfo? Kasi nakikipag-usap na siya sa mga executive branch katulad nga po ni Browner, ni Gibo Teodoro at saka ni Ambassador Romualdez na ito po ay under po ito ng executive branch ni PBBM. So ang tanong ba, nangingialam ba talaga? Ayan ang tanong dito. Ang nakita ko lang kasi dito mga kababayan ay nagbibigay po ng suggestion si Raffy Tulfo. Pero eventually yung suggestion niya nga po ay ginawa na po pala ng AFP. So ang hindi ko lang po kasi dito maintindihan mga kababayan, di ba? Kasi alam niyo naman yung stand ko dito mga kababayan eh. Pagdating po sa West Philippine Sea, dapat po wala na po itong boundaries. Wala na po tayong kulay dapat dito. Dilawan, DDS, loyalista, or whatsoever, dapat po wala na po tayo ditong boundaries. Dapat wala na po tayong kulay at dapat po dito wala na pong segregation. Kasi usapin po ito ng Pilipino. Pero ang hindi ko lang kasi makuha dito mga kababayan, yes, sabihin na nga natin na medyo out of the boundaries na si Raffy Tulfo dito. Kasi nga, di ba, may sariling diskarte po kasi yung executive branch natin. Pero syempre, para po sa akin, kung para po sa bayan po ito, at especially po, lalo na po sa West Philippine Sea, mas okay na para sa akin yung pagiging epal kaysa walang ginagawa. Ang punto nga kasi dito mga kababayan, no, ito hindi ako maka-Raffy Tulfo at tandaan nyo nung election, sinabi ko pa, di ba, na hindi ko iboboto si Raffy Tulfo, hindi talaga. Kasi sa experience namin, sa grupo namin dating anti-scam, hindi niya kami tinulungan. 2 beses niya kami hindi tinulungan. Pero on that same issues nga po no, na tinakbo po natin kay Raffy Tulfo para tulungan kami, nung nalaman niya na sangkot si Tony Fowler, doon siya tumulong. So para lumalabas itong Raffy Tulfo in action ay for views lang talaga. Pero mga kababayan, ibang usapan kasi 'yon. Ito po kasi usapin po ito ng West Philippine Sea. So ang point kasi mga kababayan, itong mga pro na pabor naman pala sa ginagawa po ni PBBM sa West Philippine Sea, bakit mas sinisita nila si Raffy Tulfo? Ang dapat nating sitahin dito si Duterte. Kasi si Duterte naman po talaga nagsimula, actually hindi lang kay Duterte, kay GMA at saka kay Duterte naman po talaga nagsimula itong kaguluhan po natin sa West Philippine Sea. Kasi nga, binenta nila at pinabayaan nila ang issue na to. Di ba ang punto dito kay Raffy Tulfo, ang iingay nila, epal. Pero kay Duterte tahimik sila. Di ba,
Alam niyo naman siguro mga kababayan, yung mga ginawa po ni dating Pangulong Duterte dito po sa China, na masyado niya pong in-spoiled, masyado niyang binaby, na eventually tayo na rin po yung sinuwag. So para sa akin, no, kung para naman ito sa West Philippine Sea at para naman ito sa Pilipinas, tanggalin na natin yung boundaries ng Dilawan, ng DDS, ng loyalista, kasi usapin po ito ng Pilipinas eh. Pagdating lang po sa West Philippine Sea, pagdating sa West Philippine Sea, dapat magkaisa tayo. Pero pagdating po sa political ideology, pag dilawan kayo, mga buwaka ng ina ninyo. Wala kaming pakialam sa inyo. Pero sa West Philippine Sea, much better na magkakasama tayo. Ayan po yung punto ko dito. So kayo po mga kababayan, sa tingin nyo ba na itong ginawa nga po ni Raffy Tulfo na pagtawag-tawag or nagbibigay pa ng suggestion sa executive branch, over the boundaries na ba ito? Sobrang epal na ba to? Or concern lang talaga siya sa Pilipinas? Or posibleng ginagamit niya lang din ito sa politika? Na posible naman, 'di ba? Kasi maraming nagsasabi na si Raffy Tulfo ay mukhang looking forward sa 2028 presidential elections, na hindi naman posible 'yon. So yun lang po, no, sana nag-gets nyo nga po yung punto natin dito. Ulitin ko lang, no, bakit si Raffy Tulfo yung tinitira nila? Pero si Duterte, hindi nila kayang tirahin. Na kay Duterte naman po talaga nagsimula itong kaguluhan na to. Ayun lang yung punto ko. So yun lang po mga kababayan. So kayo po, ano pong masabi nyo nga po dito sa ginawa nga po ni Raffy Tulfo? Paka-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Bye-bye.